message from Manny Pacquiao preaching the word of God. Enjoy and check it out. Peace. Same thing, brothers and sisters. If we are claiming that we believe God and we don't obey, mas worse pa tayo doon sa tao na hindi naniwala na may Panginoon. Yan. Sabi ni Manny Pacquiao dito sa kanyang pangangaral na kung naniwala tayo sa Panginoon, ngunit hindi ka sumusunod sa Kanya, mas masahol ka pa kaysa hindi naniniwala iyong mga atheist. Ha? At may basihan niyan, Santiago Kapitulo 2, versikulo 17, na yung pananampalataya mo na walang gawa ay patay. Pero, salungat yan sa aral ng born again. Dahil ang born again, sola fide. Faith alone. Ang kadalasan nilang aral, di na kailangan yung mabuting gawa. Ang kailangan niyan, pananampalataya kay Jesus. Tanggapin mo lang si Jesus na personal Lord and Savior at ikay maliligtas na. Ngunit ang tanong ngayon na mas malalim, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod kay Jesus? Diba? Ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod ng kaniyang itinatag na iglesia. Kaya nga nagtatag siya ng iglesia sa Mateo Kapitulo 16-18. Ikaw si Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa original Greek Bible, Hebreo, Acts chapter 9:31, himyen on Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin ikinyen oy kumudumi ni Ecclesia Catholis. Diyan, nanggaling ang Ecclesia Katolika. So, si Jesus ay hindi lamang nagturo ng pananampalataya. Sa Biblia, nagtatag siya ng iglesia. Mateo 16:18. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesyang ito, ang kinikilala sa kasaysayan bilang simbahang Katoliko. Lahat ng mga kasaysayan. Kaya nga, kung sa Pasugo Magazine pa ni Pedrito Flasio, even secular history, show a direct time link between the Catholic Church and Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true Church of Christ. Sa lahat ng mga kasaysayan, Gloriar Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed with outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic. Sa World History by Gregorio Saide, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang simbahang Katolikong ito, mga kapatid, ay patuloy na institusyong apostolika mula sa unang siglo. Kung ang pananatili sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay bahagi ng kaniyang pagsunod, bahagi ng pagsunod sa turo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ba ito rin ang utos ng ating Panginoon Jesucristo na dapat sundin? Di ba? So, ang pananampalataya, kung totoo yung, ang tanong dito, bakit siya humihiwalay sa pananampalataya? Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. So kung totoo ang sinasabi niya na mas masahol pa ang naniniwala pero hindi sumusunod, ang tanong, ang pagtalikod ba sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, pagsunod ba sa ating Panginoon Jesucristo? O ito ba ang pag-alis sa otoridad na inilagay mismo ni Kristo sa kanyang iglesia? Maraming sikta ang itinatag lamang ng tao.
Sa iba't ibang panahon, isa ng iglesia ni Manalo, iglesiyang tatag ni, siktang tatag ni Pastor Apollo Kibuloy, at iba pang mga iglesia. Pero may isa lamang na iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. 2,000 ng taon ang kasaysayan. At ito'y apostolikong pundasyon. So, mga kapatid, tandaan natin, isang malaking leksyon din itong pangyayari kay dating Senador Manny Pacquiao. Hindi lang hanggang debosyon, kundi dapat alam mo ang pananampalataya mo. Kailangan yung katotohanan, kailangan yung tama. Hindi sapat sabihin, naniniwala ako sa Diyos, may debosyon ako. Ngunit ngayon, hindi rin sapat mga kapatid na sabihin, sumusunod ako. Kung ang sinusunod mo, yung interpretasyon lamang ng siktang itinatag ng tao. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay pananatili sa katotohanan. Pananatili sa kanyang iglesia. Pagsunod sa kabuuang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin ang pagpangaral ni Manny Pacquiao. Amen? That's why, brothers and sisters, in Matthew 7 verse 21, alam niyo yung by verse na yan, di ba? In Matthew 7 verse 21, ano yon? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sabi niya dito, sa 22, sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Grabe, no? Oh, grabe talaga. So, ginamit niya ang talatang Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Dahil ang talatang madalas banggitin sa Mateo 7:21, kung saan sinabi ni mismo ng ating Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Kaya, ano ba ang diwa sa talatang ito? Hindi sapat ang pagsasabing may pananampalataya ako, nangangaral ako, nagawa ako ng milagro, nagpalayas ako ng demonyo, kung wala kang pagsunod sa tunay na kalooban ng Diyos. Dahil yung pangpangaral, kahit magaling kang mangaral, magaling kang makipagdebate, nagpalayas ka ng demonyo, yon ay charism. Ang charism para sa simbahang Katoliko, gift from the Holy Spirit for the welfare of the church. Kung ibigay yan, lalo na yung healing, lalo na yung pagpalayas ng demonyo, gift yan ng Holy Spirit. Kung ibigay niya yan, hindi na niya yan tanggalin kahit pa ang isang tao ay magkasala. Kahit pa ang isang tao ay umiwalay sa pananampalataya. Tulad sa mga demonyo, sila'y mga anghel noon, may mga kapangyarihan sila. Preternatural power. Pero, nang sila'y naging fallen angels, nanatili pa rin ang kanilang preternatural power. Kaya, hindi talaga batayan ang charism. Yung charism, gift from the Holy Spirit, ay pwedeng mapiki yon. Ang pagpaalis ng demonyo, ang paggamot ng mga may sakit, ang pagpangaral, lahat ng mga sikta ng aral, pwedeng mapiki yang gift na yan. Pero ang hindi mapiki ay fruits from the Holy Spirit. So, kailangan talaga ang
pagsunod sa tunay na kalooban ng Diyos. So, ang punto dito, yung pananampalataya pero lumipat ka sa sikta na tatag lamang ng tao. Iyon ba ay kalooban ng Panginoong Diyos? Ano ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Dapat makinig tayo sa kanyang iglesia. Mateo Kapitulo 18-17. Kahit pa sinabi ng karamihan, binago ako kay Jesus. Kung umanib ka naman sa siktang tatag lamang ng tao, ang tunay na pagsunod ay may pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang iglesia na kanyang itinatag, Mateo 16:18. Ang unang iglesia ay malinaw sa kasaysayan. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko na tinalikuran ng karamihan. So kung ang isang tao, mga kapatid, ay nagsasabing sumusunod siya sa Panginoong Jesucristo pero tumatalikod sa iglesyang kaniyang itinatag, may tanong na talaga dapat sagutin. Yun bang pagtalikod ninyo sa tunay na iglesia? Yun ba'y pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit? Hindi sapat ang personal na conversion. Yung experience. Maraming nagsasabi, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Binago ako niya. Pero ayon mismo sa San Mateo Kapitulo 7:21, hindi sapat ang pag-aangkin lamang. Ang sukatan, ginagawa ba yung kalooban ng Ama? At paano naman malalaman natin ang kalooban ng Ama? Hindi sa sariling interpretasyon sa Biblia, kundi sa aral na iniwan ni Kristo ng kanyang tunay na iglesia. Pananampalataya, hindi sapat dahil ang ibang mga siktang tatag ng tao, meron silang pananampalataya. Dapat pananampalataya at katotohanan ayon sa Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. So ang salita mo ang katotohanan. Kung ang isang grupo ay hiwalay sa orihinal na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, may sariling doktrina na iiba sa itinuturo ng mga apostol, kailangan mo itong suriing mabuti, mga kapatid. So ang Mateo Kapitulo 7 na binanggit ni dating Senador Manny Pacquiao, San Mateo Kapitulo 7, 21-22, ay hindi laban sa debosyon, hindi laban sa tunay na iglesia. Ito ay babala laban sa panlabas na reliyoso, mga kapatid, na walang tunay na pagsunod. Kaya, ang mas mahalagang tanong ay hindi lang may pananampalataya ka ba, kundi ang pananampalataya mo ba ay nakaugat sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? At sumusunod ka ba sa kaniyang kalooban? So, yung sinabi niya, Mateo Kapitulo 7:22, ituloy natin. Ang kinuha na example ni Jesus Christ, ano? Who's these people? Who's these people? They can perform miracles, they can cast out demons, they can prophesy, but they are not saved. They are not saved. Why? Ang last verse sabi niya, I don't know you, away from me, you evildoers. Why? Because they're not obedient. Yan. Sila'y nagpalayas, ang tinutukoy sa San Mateo 7:22. Nagpalayas ng mga demonyo, pero hindi ligtas. Totoo yan, mabasa yan. Mateo 7:21-22. Malinaw ito na babala ng ating Panginoon Jesucristo na hindi sapat yung panlabas na gawaing espiritual. Kung wala siyang tunay na pagsunod sa kanyang kalooban, marami ang nagsasabi na
ligtas na sila. Maraming nagsasabi na tinanggap ko si Kristo na aking personal na tagapagligtas at Panginoon. Di ba isa yan sa sinabi sa Mateo Kapitulo 7, 21, 22. Panginoon, Panginoon, hindi ba't nangaral kami sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan nagpalayas kami ng mga demonyo. Ginawa din yan ng mga born again. At sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming himala. Ang punto ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yung milagro ang sukatan sa kaligtasan. Ibig sabihin, yung charism, hindi yan ang sukatan para sa kaligtasan, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Ngayon, itanong natin, sapat ba ang born-again experience kung hiwalay ang iglesyang itinatag ni Kristo na inaniban mo? Ayon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kung si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan, hindi maaaring paghiwalayin mo ang ulo at ang katawan. Dahil kung tanggapin mo yung ulo, tinatalikuran mo ang katawan, ang tunay na iglesia, ang simbahang katoliko, anong resulta? Di ba parang manananggal, ulo ra, walang katawan? O hindi kumpleto. Hindi rin maaaring tanggapin ang ulo, ngunit tanggalin yung katawan, ang tunay na iglesia. Sa pananampalatayang Kristiyano, mula pa noong panahon ng mga apostol, may iisang katawan, Efeso Kapitulo 4, versikulo 4. May iisang pananampalataya, iisang binyag. May iisang apostolikong pundasyon. Ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi nagtatag ng maraming nagkakahiwalay na interpretasyon ng iglesia. Ang kanyang itinatag ay may pagkakaisa o pangsilang lahat ay magiging isa. San Juan Kapitulo 17, versikulo 21. So tungkol sa binanggit ni dating Senador Manny Pacquiao na San Mateo Kapitulo 7, versikulo 20, 22, sino ba ang tinutukoy dito? Hindi sinabi ni Jesus na ang problema ay dahil sila ay nangaral, dahil sila ay nagpalayas ng demonyo. Ang problema, hindi ko kilala kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng kasamaan. San Mateo 7, 23. So, ang isyo, yung pagsuway. Hindi, pagsuway. Hindi po ba? Yung paghiwalay sa tunay na iglesia ay pagsuway na dahil unang Juan 2, 18, 19, tinawag yung Antikristo, kaaway ni Kristo, kalaban ni Kristo. So kung ang isang tao, ay humihiwalay at alam niya ang tunay na iglesia, ngunit iniwanan talaga niya, may malaki siyang pananagutan diyan. So, kung tinanggap mo si Kristo bilang ulo, ngunit tumatalikod ka sa kanyang iglesia, ang kanyang katawan, parang nahihiwalay ang ulo sa katawan. So, sa teolohiyang Kristiyano, teolohiyang Katoliko, hindi maaring mismo ang nagtatag sa tunay na iglesia. Di ba? Okay, tuloy natin si Manny sa kanyang pangaral. They're not obedience. So if we were claiming that we believe God and we don't obey, we're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Oh, yan. Iwan ko kung ito ba ay naayon sa turo ng born again. Dahil sa born again, sola fide.
faith alone. Di na kailangan ang mabuting gawa para maligtas ka. Pero, dito sa pangaral ni Manny Pacquiao, ang sabi niya, believe God and we don't obey. We're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Kasi kung sabihin mo na ligtas ka, so salungat ito sa aral ng born again, no? Na kailangan kang maniniwala sa Panginoong Hesukristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas at ikay maliligtas na at hindi na kailangan yung mga mabubuting gawa. Yun talaga ang opisyal na aral ng mga born again. So, yung pahayag na hindi ka maliligtas, hindi ka maligtas kung hindi ka sumusunod, yun ay hindi aral ng born again. Pero, ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa San Mateo 18:18, ano mang talian ninyo dito sa lupa ay talian sa langit. At ang kapangyarihang ito ay ibinigay ni Hesus sa kanyang mga apostol at sa mga sumusunod ng kanyang mga apostol. Malawak ang konteksto ng San Mateo Kapitulo 18, versikulo 15-17. Sinabi niya, kung hindi siya makinig sa kanila, referring sa iglesia, sabihin mo sa iglesia. At kung hindi siya makikinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o maniningil ng buwis. Ibig sabihin, may itinatag si Kristo na iglesia na may otoridad na magturo at magpasya na dapat ang sinuman ay makinig nito. Hindi lang magbasa ng Biblia. Sapat na. Si Jesus ay nagtatag ng isang iglesia San Mateo 16:18 et ego di kukiato is Petros et soperam Petram idipicabo iglesiam iam et voltain perinot praebilabot adversus iam. At ibinigay kay San Pedro ang sose ng kapangyarihan. Si San Pedro ang unang papa. Kaya nga, kung tignan ninyo sa Webster's Dictionary, page 544, mabasa natin mga kapatid ang definition, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. So, ang simbahang katoliko sa historical na nag-ugat sa mga apostol. Kaya, kung sinasabi na hindi ka maligtas kung hindi ka sumusunod, ang tanong dito, sumusunod ba kayo sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? O sa sariling interpretasyon lamang sa Biblia pagkatapos nagtatag ng sariling iglesia? Hindi sapat ang personal na interpretasyon ng Biblia. Ayon sa sa ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 20, walang hula ng kasulatan ang sariling pagpapaliwanag. So may otoridad talaga ang iglesia na magturo sa Mateo 18:18. At hindi ito ibinigay sa bawat individual, kundi sa pamunuan ng iglesia. So ang pagsunod ay dapat nasa katotohanan. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nakikinig sa kanyang tinig. At ang kanyang tinig ay maririnig sa kanyang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, kung sasabihin ni dating Senador Manny Pacquiao na hindi maliligtas ang hindi sumusunod, tama iyon. Ngunit kailangang malinaw. Sumusunod kanino? Sa anong iglesia? Sa otoridad ba ni Kristo o sa bagong interpretasyon lamang sa Biblia? Ang malinaw sa Mateo 18:18, makikinig sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na may otoridad sa pagtali at pagkalag. At kung si Kristo ay nagtatag ng iisang tunay na iglesia, hindi natin dapat ito talikuran
at hindi pwedeng makipagkompetensya dahil sa pagtatag ng sariling iglesia. Ayon, ayon kay Manny Pacquiao, balik natin. Ang last verse sabi niya, I don't know you, away from me, you evildoers. Why? Because they're not obedience. They're not obedience. So if we were claiming that we believe God and we don't obey, we're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think na ligtas na tayo. O yan, ang pahayag na ito ay taliwas sa turo ng born again. Kaya ang tanong dito, ito bang itinatag ni dating Senador Manny Pacquiao ay bagong sanga ng born again ba? Bago na naman. Dahil sa born again, may doktrina sila na faith alone, sola fide. At may doktrina silang once saved, always saved. Pero ayon kay dating Senador Manny Pacquiao, kung ikaw ay naniniwala, ngunit walang gawa, hindi pa tayo ligtas. Sa born again, ang turo nila, sapat na ang paniniwala. Kaya sola fide, faith alone. Di ba? Hindi na kailangan ang mabuting gawa para sa kaligtasan. So, ang pahayag ni Manny Pacquiao ay malinaw na nakaangkla din sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Pero itong Santiago, gusto itong tanggalin ni Martin Luther noon na ama sa sola fide. Dahil nakasulat yan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kung ihahambing ito sa doktrinang faith alone, sola fide ng mga protestante, ng mga born again, na karaniwang itinuturo nila, may malinaw na pagkakaiba sa diin, di ba? Ang sola fide ay nagsasabing ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang pananampalataya kung walang bunga ito? Ang turo sa tradisyon ng Kristiyano sa loob ng 2,000 taon ay napakalinaw. Hindi tayo maliligtas dahil sa gawa lamang. Episo Kapitulo 2, versikulo 8, patuloy sa 9. Ngunit, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Episo Kapitulo 2, versikulo 10. So, ang gawa ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ito ay bunga, ito ay bunga sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Santiago sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 24, napakalinaw. Makikita ninyo na ang tao ay pinapaging matuwid, hindi sa pananampalataya lamang. Napakalinaw yan. Asan yung faith alone? So kung walang mabubuting gawa ang isang taong nagsasabing siyang may pananampalataya, sabi ni sa nakasulat sa Santiago, na saan ang ebidensya daw ng pagbagong buhay, di ba? Maging si dating Senador Manny Pacquiao umaamin na noong siya ay relihiyoso umano, ngunit namumuhay sa kasalanan noong siya pa'y Katoliko. Ibig sabihin, isa yan sa palatandaan na kahit may debosyon pero lukewarm Catholic. Hindi ito sumasalamin sa tunay ng pananampalataya. Ipinakita lamang nito na hindi sapat ang verbal confession kung walang moral transformation. Ang tunay na Kristiyano ay hindi pananampalataya, faith versus work, kundi faith that works through love. Yun ang Galatia Kapitulo 5, versikulo 6. Kaya ang mas tamang tanong ay hindi, may pananampalataya ka ba? Kundi, ang pananampalataya mo ba ay buhay
at may bunga? O, yun naman ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, dapat tayo'y magbunga at hindi hanggang bungang araw lang. Tuloy natin. Hindi pa. Kasi kung sabihin mo na ligtas ka na, parang sinabi mo na hindi totoo ang sinabi ni Jesus Christ. So, ang mga born again, naniniwala talaga na ligtas na. Pero dito, malinaw ang narinig ninyo kung sabihin ninyong ligtas na, umano, Brothers and sisters, don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Kasi kung so sabihin, baka ibang born again na naman ito. Ang born again, ang pananampalataya nila, ligtas na. Ha? Ligtas na, pero dito, ang sabi ni Manny Pacquiao, huwag kayong maniniwala na ligtas na tayo. Hindi pa. believe God and we don't obey. We're just claiming that we believe God by words, but not by action. Brothers and sisters, don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Yan. Ibang branch siguro ito ng born again na, no? Dahil sa born again, ligtas na talaga. Ligtas na. Pero dito, kay Manny Pacquiao, hindi pa. Ang isyong ito'y tumutukoy sa talata sa San Mateo Kapitulo 7:21, kung saan sinasabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Dito napakalinaw na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo na hindi sapat ang pananalita lamang o simpleng pag-aangkin na ligtas na. Ang tunay na kaligtasan ay may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pananaw ng born again, alam niyo ba, tungkol sa once saved, always saved. Yung ilang mga evangelical grupo na tinatawag na born again, nagtuturo sila sa doktrinang usas. Once saved, always saved. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang personal savior, tiyak ang kaligtasan mo. Ngunit may mga talata rin, mga kapatid, sa Biblia na nagpapakita na ang tao ay maaaring matalikod. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 26. So maputol kung hindi mananatili. San Juan Kapitulo 15, versikulo 6. Ibig sabihin, ayon sa mas malawak na pagbasa sa kasulatan, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan na mananatili sa pagsunod at pagtitiis hanggang sa wakas. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 24, versikulo 13. Di ba? So kung sasabihin ng isang tao, ligtas na ako, ng walang kondisyon, maaaring salungat ito sa San Mateo Kapitulo 7:21 dahil hindi sapat ang deklarasyon. Kailangan ang pagpatuloy na paggawa sa kalooban ng Ama. May pananagutan ang tao sa pamumuhay ayon sa aral mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, tuloy natin. Kasi kung sabihin mo na ligtas ka na, parang sinabi mo na hindi totoo ang sinabi ni Jesus Christ. This word is from the Lord's mouth. The Lord Jesus. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Amang nasa langit. And the question is, what is the will of the Father? Ano yung kalooban ng Ama? Yan. Ano ang kalooban ng Ama? Yun bang pagbasa sa Biblia? Dahil ayon kay Manny Pacquiao dito,
Ibig sabihin, ang maliligtas, yun lamang gumagawa ng kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Oh, that's why, brothers and sisters, I strongly encourage everyone to read the Bible day and night. Oh, yan. Day and night. Magbasa kayo sa Biblia. Ang tanong, kung ang pagbasa sa Biblia, yon ay kalooban ng Ama, tandaan natin, si Satanas gumagamit din ng Biblia. Ha? Di takot si Satanas. Dahil lang tinukso ang ating Panginoong Hesus, gumagamit siya ng Biblia. Ang iba't ibang mga sikta, pati na yung mga kulto, gumagamit ng Biblia. So ano ang kalooban ng Ama? Totoo naman na mahalaga ang pagbasa ng Biblia araw at gabi. Awit Kapitulo 1, versikulo 2. Ngunit ayon mismo sa pahayag ng Ama, diyan sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 5, ito ang minamahal kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Anong sabi niya? Siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, hindi sapat ang basta-basta pagbabasa lamang. Kailangan ding makikinig at sumusunod kay Kristo. At ano po ba ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Mateo Kapitulo 18, versikulo 17. Malinaw ang kanyang utos. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Kung hindi makinig sa iglesia, ring siya na parang hentil. So ipinakita dito mga kapatid na may otoridad ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi hiwalay ang Biblia sa iglesia sapagkat ang iglesia ang haligi at saliga ng katotohanan. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, at ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Samantalang ang mga iglesyang itinatag lamang ng tao ay produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. So ano ang problema ngayon? Marami ang nagbasa sa Biblia, ngunit sa halip na magpasakop sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo, nagtatag ng kanilang sariling sekta dahil sa maling interpretasyon. At kalaunan ay may sariling iglesia na. Kung makinig sa anak ang utos ng Ama at sabi ng anak, makinig sa iglesia, napakalinaw mga kapatid, na ang pagsunod kay Kristo ay hindi hiwalay sa pakikinig sa tunay na iglesia na kanyang itinatag. Tama, dapat magbasa sa Biblia. Manalangin gamit ang Biblia. Tama. Ngunit huwag kalimutan, ang utos ng Ama ay makinig sa anak at ang utos ng anak ay makinig sa iglesia. Ang problema ay hindi ang pagbabasa ng Biblia, kundi ang pagbabasa na hiwalay sa otoridad sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin. Day and night and meditate the words. Kaya nga sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hallelujah. Ibig sabihin, ang sinabi niya, more than 2,000 years ago, sinabi niya, kayong mga tao, hindi lang kayo nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain, kundi nabubuhay kayo sa pagkain at sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Oh, yan. Nabanggit niya ang more than 2,000 years ago. So, ano bang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo more than 2,000 years ago? Napakalinaw yan. Kung sisilipin natin ang The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. At sinabi ni Manny Pacquiao na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa salita ng Diyos. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Tama ito. Ngunit kailangang unawaing mabuti. Sino ba ang salita
ng Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Malinaw na ang salita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. At sa Juan Kapitulo 6, tahasan niyang sinabi, ako ang tinapay na buhay, na bumaba mula sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Juan Kapitulo 6, versikulo 51. Sa bahaging ito mga kapatid, hindi ito simbolo lamang ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Maraming mga alagad niya ang umaalis dahil mahirap tanggapin yung aral ng ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 6, versikulo 66. So kung ito ay simpleng simbolo lang, sana ay nilinaw ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi niya binawi kahit umalis yung mga alagad, karamihan, Juan 6:66. Napansin niyo ba? Juan 6:66, 666 yan. Umalis. Di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ang tinapay mula sa langit na kailangan nating kainin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. 666. Juan chapter 6 verse 66. Diba? Kahit umalis na ang kanyang mga alagad, hindi binawi ng ating Panginoong Hesus. Dito pumasok mga kapatid ang malaking tanong. Kung ang salita ng Diyos ay si Hesus, at si Hesus ay ang tinapay na buhay na dapat natin kainin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, paano ba ito tinupad? Sa pananampalatayang Katoliko, ito ay natupad sa pamamagitan ng banal na bisa, Eucharistia, kung saan ang tinapay at ang alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang konkretong paraan ng pagkain sa tinapay mula sa langit. Kung ang isang grupo ay itinuturing lamang itong simbolo tulad ng mga born again, hindi ito tunay na pakipagbahagi sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Paano nila matutupad ang literal na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 6? Hindi sapat ang pagbasa lamang sa Biblia. Hindi sapat ang pagbanggit ng salita ng Diyos. Ang tanong ay, tinatanggap ba ang kabuuang sinabi ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay? Dahil kung si Hesus mismo ang nagsalita at siya ang tinapay ng buhay, ang pagtanggi sa bahaging ito ng kaniyang aral mga kapatid ay hindi ba pagtanggi rin sa kabuuan ng salita ng ating Panginoong Hesus? Okay, tuloy natin. Another question. Did we obey? Did we obey? Did we read the Bible day and night? Did we meditate the words day and night? So that's the question. See, marami pa po tayong dapat kailangan na malaman about the secret of the kingdom of God. Every day, every week, every month, every year na lumilipas sa buhay natin, we should increase our knowledge and wisdom about the kingdom of God. About the secret of the kingdom of God, because the Bible says, the knowledge, the secret of the knowledge of the secret of the knowledge of the kingdom of God has been given to us. Binigay na sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Dahil ang iglesia, unang Timoteo Kapitulo 3:15, haligi at suhay ng katotohanan. Hindi batayan sa pamamagitan ng interpretasyon dahil ang daming mga nagsasariling interpretasyon. Anong nangyari? Si Pastor Apollo Kibuloy, naging appointed son of God. Siya ang may-ari sa kaluluwa daw natin.
Di ba? Marami pa mga nagsusulputan na nag-interpret ng sarili. Depende na sa atin kung paano natin alamin ang knowledge about the secret of the kingdom of God, brothers and sisters. So what is the will of the Father? Kasi may narinig akong preacher, itong verse na talaga tinakil ko. Ito ang preach niya, yung Matthew 7 verse 21. What is the will of the Father? Ang ginamit niya, the two greatest commandments. The love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Yan ang ginamit niya. Pero talking about the will of the Father. What is the will of the Father, brothers and sisters? No, sige, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kasi kailangan maintindihan nating mabuti yung will of the Father. Kasi kung hindi ka nakakaintindi hindi mo na naintindihan ang will of the Father, paano tayo maliligtas din? Kasi sabi ni Jesus, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ibig sabihin, yun lamang ang maliligtas. Yun lamang ang maliligtas. Yung gumagawa ng kalooban ng Amang nasa langit. The will of the Father, brothers and sisters, isipin natin, nandyan sa John 6 verse 39 and 40. Actually, 39 and 40. John 6, 39 and 40. For this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up on the last day. So meaning to say, we knew ang will of the Father, ang kalooban ng Ama, hindi yung the two greatest commandments, ha? Kasi baka iligaw lang tayo, word of God din ang ginagamit, pero hindi So may sarili na talaga silang interpretasyon dito. yun ang will of the Father is He sent His Son. Kailangan mong tanggapin ang kanyang anak. Kailangan mong tanggapin at maniwala ka. You have to believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. That's Yun, born again talaga yan na aral, no? You have to believe Christ, Jesus, as your Lord and Savior para maligtas ka. Totoo na sinabi sa banal na kasulatan na kailangang maniniwala ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Juan Kapitulo 3, versikulo 15. Ngunit ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na paniniwala? Hindi lang ito, mga kapatid, basta pagbigkas o personal na pagtanggap. Sapagkat ayon mismo ng ating Panginoong Hesus sa ginamit ni Manny Pacquiao na talata, Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumanggap sa kalooban ng aking Ama. So kung paniniwala lamang ang sapat, bakit may babala si Jesus na may mga naniniwala pero hindi naliligtas? Ang paniniwala ay may kasamang pagsunod sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Dahil Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Bahagi sa kanyang utos, bautismo, binyag. San Mateo Kapitulo 28:19, pagkain ng kanyang katawan at dugo. San Juan Kapitulo 6, versikulo 53, pagpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga apostol at mga pare. Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Ito ang mga sakramento na ipinagkaloob niya sa kanyang iglesyang itinatag. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Sa simbahang Katoliko, ang paniniwala kay Kristo ay hindi hiwalay sa kanyang biyayang iniwan sa kanyang simbahan. At ito ang mga sakramento. Yung bautismo, yung
yung Eucharistia, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, yung kumpisal, ang kapatawaran ng kasalanan. Iba pa, kung ang isang sekta ay walang sakramentong, mga kapatid, hindi ito ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Paano nito maipatibay ang bibiyayang ipinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo? Si Kristo ay may itinatag na iglesia. At sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabi na bawat tao ay magtayo ng sariling iglesia batay sa sariling interpretasyon sa Biblia. So ang paniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay simula. Ngunit hindi ito hiwalay sa pagsunod ng kanyang utos. Ang kanyang utos isa na, pananatili sa kanyang itinatag na iglesia. Pagtanggap sa mga sakramentong kanyang iniiwan sa kanyang tunay na iglesia, ang kanyang mystical body, katawan. Diba? So, kung ikaw ay naniniwala ngunit umanib sa siktang walang mga sakramento, hiwalay sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, makukumpleto ba yung pagsunod mo? Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi faith alone. Ang tunay na pananampalataya ay faith that obeys and remains in the true church founded by Jesus Christ.